And muli, tayo po ay nagbabalik sa ating programa dito po sa PCC. Ang aim ng isang estudyante ay matuto, makapagtapos. Kung natin tatandaan, his thought is higher than our thoughts. Diyan ay magpakatatag, magpakatapang. And muli, tayo po ay nagbabalik sa ating programa dito po sa PCC, ang Table Talk. Tuloy po natin yung ating pinag-uusapan at ngayon naman ay tignan po natin para magkaroon tayo ng success sa ating journey, kung ano yung mga dapat nating gawin. Alam ko po na maraming mga kabataan, magulangin or mga kapatid na maraming struggles na kinakaharap. So ang tanong po natin dyan ay paano ba natin ito mapagtagumpayan? Ano po, para makuha natin yung aim natin, and especially yung aim ng Diyos sa buhay natin. Naalala ko, meron po akong pangarap na nung hindi pa pumuputok yung Mount Pinatubo, ang pangarap ko maging sundalo. Kasi meron akong tito na sundalo, parang hanga ako sa kanya. Pero hindi nangyari yun kasi nga nung pumutok ang Mount Pinatubo, nawala yun. So 19 ano po yan, Pastor? 1991. Okay. Oo. Isang taon pa lang po ako nun. Ay, hindi pa pala ako pinapanganak nun. Hindi pa po So, pala. nawala yun, nasira yun. So, ang akala ko hanggang doon na lang, sumibol bigla si Manny Pacquiao. Tapos nakita ko yung pinsan nung nanay ko, nagbo-boxing. Pinangarap niyo rin po maging boxer? Yes po, actually nag-training ako. Nag-training So ako. pala maging people siya. Kaso lang, Ka. kaya hindi Buti wala nangyari pa nun yun. sino po yung athlete, yung tumatambling? Si... Yulo. Ah, Marami so, rin yun. bata nangarap naman magtatambling na lang daw sila. Pero dahil napilay ako, hindi nangyari yun. Parang nawalan na ako ng pag-asa. Iba po pala tawag sa inyo. Opo. Ngayon, dahil nung nakakilala ako sa Panginoon, yung hamon ng buhay ko nagkaroon ng directions. Nung natuto akong makinig sa sinasabi ng kanyang salita. Instruction. Yes, yung mga instructions niya. Yung pangarap ko pala ay higit pa ang pangarap ng Diyos kaysa sa pangarap ko. Po. O, sa akin naman, ito ang nakakwento ko ng buhay ko. Hindi ako marunong makinig sa mga instruction. Bilib ako sa sarili ko. Bata kasi ako, bata pa lang ako, marunong na akong dumiskarte. Ngayon sa college, ang gusto ko lang talaga sa college, fine arts. Magaling akong drawing Ngayon, dahil hindi kaya ni tatay ko yung tuition fee, yung gastusin sa fine arts. So, para akong ang tawag doon, na-discourage. Oo. So, marami nagsabi sa akin, mga kamag-anak namin, ng mga teacher, kumuha ka ng kahit anong course sa college. Hindi ko siya pinakikinggan kasi ang ay meron akong gusto. Yun ang gusto ko So, nung hindi na mangyayari sa akin yun, para paramdam ko, hindi na. Kumbaga, tapos na sa buhay ko yun. Hindi ko na maaabot yun. Oo. Nagtrabaho ko. Kasi kita ko naman, pag nagtatrabaho, ito rin naman yung layunin ng tao para kumita. Kaya ka mag-aaral, graduate, kasi para magtrabaho, kumikita ako. Pero nitong huli, nung wala na yung mga tao nagpapayo sa akin, doon ko na-realize na kung nakinig ako sa kanila, yung first level ng buhay ko, maganda sana yung takbo. In journey. Kaya lang, nung dumating yung time na na-encounter ko ang Panginoon, nakita ko sa sarili ko, sa buhay ko na meron ang dapat manaig talaga ay yung plano ng Diyos. Yes, The time na na-encounter ko ang Panginoon, na-encounter ko ang Biblia. Kasi bata pa ako, naghanap na ako ng Bible. So, doon nagsimula na hindi na yung sarili kong gusto ang nasusunod. So, yung gusto na ng Panginoon. At inilit ako ng Panginoon kung saan ako natututo ngayon. Na ito yung mga nangyari sa akin, sabihin na natin, yung aking mga pangangailangan sa lahat ng mga bagay, kung medyo kapos. Bunga ito ng aking consequences, ito nangyari sa hinaharap ng buhay ko na dapat naihanda ko muna yung aking bukid. Kumbaga, napabayan ko yun. So ngayon, aral doon sa mga manunood nito ng mga kabataan o mga tao na magpapatuloy sa kanilang journey ng buhay. Wag natin babaliwalain. Una, yung payo ng mga matatanda ayon sa kanilang karanasan. Tama po, opo. Pangalawa, lagi nandiyan ng Panginoon. Meron siya talagang layunin sa buhay natin na kapag iyon ang pinairal natin o pinaghari natin o pinabayaan natin masunod sa buhay natin, mapalad kayo kasi mararating nyo yung plano ng buhay mo
At the same time, mararating mo rin yung plano ng Diyos sa buhay mo. Yun yung maganda. Hindi na kayo mag-i-struggle. Tama, Kahit tama. mahirap ka, kahit ano kalagayan mo sa buhay, dahil dito sa talatang binasa natin, may instruction siya, yung Biblia, yung kasulatan eh. Didilihin mo, wag mo iaalis yun, wag mo kayo ligtaan basahin yun, araw at gabi. Ngayon, sabi sa bandang huli, ng pinakamagandang talata rito, si Yahweh, akong si Yahweh, na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Huwag natin kalilimutan, the time na ma-encounter natin ang Diyos sa buhay natin, i-grab natin kaagad. Sapagkat yun ang pinakamalaking factor kung gusto natin ng tagumpay sa goal natin. Ang goal natin sa buhay na ito, hindi siya smooth. Sabi nga, may ups and down, may mga bato, may matinik, Yep. may paakyat, pero hindi yun talagang hindi yun talaga ang dahilan para hindi ka magtagumpay. Ang dahilan para hindi ka magtagumpay, pag nakalimutan mo yung talagang guide mo, yung guide natin, Yes. walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Amen. So, dito po meron pong maliwanag na instruction ng Panginoon kay Joshua. Yeah, Diba? Pag-usapan po natin yung matuto tayong makinig, sumunod sa instruction ng matatanda, especially ng Panginoon. So, sabi po doon, do not let this book of the law depart from your mouth. So, sa Tagalog po, para sa mababaw na pagkakaunawa, wag mo nga hayaang malayo sa iyo yung salita ng Diyos. Yeah. Bakit Tama, po tama. ba? Oo. Kasi po, ang salita ng Diyos, ito po yung Bible, ang sabi nga po doon sa, ginawa niya ng acronym Basic Instruction Before Leaving Leaving Earth. Hindi po ba pag bibili kang electric pan, aircon, rep, washing machine, may manual. Manual. May manual paano gagawin, paano set up. gagamitin. Opo, hindi po ba? So sa buhay natin, ang manual ng buhay natin, yung Biblia. Pag hindi mo alam yung gagawin, parang sinasabi ng Lord, Joshua, pag hindi mo alam yung gagawin, balik ka dun sa salita ng Diyos. Balik ka dun sa law. Kapag nalilito ka, pag nadidistract ka, pag natatakot ka, doon ka ulit sa Biblia, sa law, balik ka sa salita ng Diyos, sa aking salita. Kasi nandoon po yung mga instruction. Kaya ang sabi dito, meditate day and night. Pagbulay-bulayan. Naalala ko po yung di ba, yung ninanamnam. Di ba yung mga kabataan, mahilig ngayon sa chewing gum eh. Di ba, yung chewing gum, ninanamnam nila kahit wala ng lasa, kahit matigas na. Ganon din po yung kalabaw o yung baka. Kapag yun ay nanguha ng mga damo, uupuin doon sa isang sulok, tapos ngangata na naman ang ngangata. Chewing the cow. Ninanamnam po nila yung nutrients or yung damo na kinain nila. So, when it comes sa Bible, ganun din po. Pahalagahan natin ito kasi ang sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di po ba? Ang salita ng Diyos ay ang Diyos. So kung tayo pinagsasabi, mahal natin ang Panginoon, tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, pahalagahan po natin yung kanyang banal na salita. At sabi doon sa dulo, then, yun na. Ano po ba yung then, Pastor Chris? Pag sinabing then, ano po ba sa Tagalog? Di ba? Yun na nga. Pagtapos mong sumunod, eto kasunod. Tama. Then you will be prosperous and successful. Amen, amen. So sabi nga ni Propeta Hosea sa chapter 4 verse 6. Kaya napakahalaga yung pagsasaliksik or pag-aaral. Sabi ni Hosea, my people are destroyed because of lack of knowledge. Napakahalaga talaga na ang tao sa journey ng buhay ay yung natututo siya. Ang aim ng isang estudyante ay Matuto. makapagtapos ng pag-aaral. Di ba? Kasi may pangarap eh. Ang tawag doon, Kaya yung encourage ng mga magulang anak, magsikap ka, mag-aral kang mabuti. Di ba? Para magkaroon ka ng magandang trabaho. Para kumita ka ng malaki. Yun yung concept ng mga Pilipino natin. Pero alam niyo ba isang bagay yung natutunan ko sa ibang lahi? Yung bilin ng kanilang mga magulang, anak, mag-aral kang mabuti. Para kapag nakapagtapos kang pag-aaral mo, ikaw ay magiging magaling na negosyante. Yung mindset nila. Ito, yung pinapakita doon sa binasa natin dito, ng verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous,
and then you will have good success. Ang Diyos ay mayroong pangako sa atin. Meron siyang ipinangako na dapat nating makamtan. Alam ko po na ang bawat isa ay mayroong kanya-kanyang mga pangarap. And I can say siguro, your dreams is your dreams. Pero ang encouragement ko, let God's dream for you must be your dreams. Yung pangarap ng Diyos sa iyo, yun ang maging pangarap mo sa buhay. Opo. Kasi sabi niya, di ba sabi niya, for the Lord your God is with you wherever you go. Sasamahan ka ng Diyos. Ang tanong ko, paano natin may papakita na sasamahan ka ng Diyos kung wala ka dun sa kanyang alignment? Kasi ang gusto niya is huwag kang kakaliwa, huwag kang kanan. Tama? Minsan, kapag wala ang gusto nating gawin, sundin kung ano yung gusto natin, nawawala tayo dun sa gusto ng Panginoon. Kaya yung pagsama ng Diyos, Amen. nawawala. Wala yung guidance. Kaya minsan maraming bigo, maraming umiiyak, maraming nasasaktan, nabubroken, hindi natutupad yung pangarap niya kasi lumilihis siya dun sa instructions ng Panginoon. So, Pastor, pwede naman palang mangarap. Yeah. Diba? Maganda yung meron kang plano. Mhm. Yung journey mo, tuloy mo, pero kailangan pala nakaangkla doon sa plano ng Diyos. Oo, hindi tayo lilihis. Kasi po may mga tao nangangarap, iniitsapwera yung plano ng Diyos. Hindi po natin mararanasan yung tunay na prosper and success. Kasi there is always emptiness in our heart kapag wala yung presensya at pagsama ng Panginoon. Ito pa, Opo, opo, idagdag opo. pa natin to. Minsan kasi sa mundo, akala ng mga tao, akala ng mga yung nasa mundo, yung mga itong mga nasa sekular, akala nila ang kailangan para magtagumpay ay pera, connection, talino. Minsan yun ang pinangahawakan nila eh. Opo, opo. Pero pag pinag-aaral natin, totoo, kasi mukha kasing religious yung usapan. Pero ang totoo, sa practical na pananaw sa Opo, buhay, ito po, practical po ito. Hindi natin po pwedeng baliwalain talaga yung spiritual aspect sa tagumpay. Kasi kung minsan, along the way, sa gitna pa lang, nagkakaroon ng tinatawag na depression o anxiety o anumang mga hadlang sa buhay ng isang tao. So nagkakaroon ng problema. Halimbawa, kinapos sa salapi, nagkaroon ng biglang problema na kinaharap sa buhay. Yung pangarap nila, yung goal nila, napuputol. Ayaw na magpatuloy kasi may problema eh. Opo. Pero ang pinupunta nito, pagdating doon sa spiritual na aspeto, kung meron silang pagsama ng Diyos, meron silang knowledge sa Word of God, kinilala nila ang Panginoong Kristo, hindi ito about religion. It is about guidance ng Lord na kailangan talaga ng bawat isang individual, yung talaga yung pakakabuuan ng isang tao. Hindi ito dahil sa talino mo, mayaman kayo o ano man, nasa inyo na lahat. Hindi, yun ang talagang dahilan. Ang talagang dahilan ng tagumpay ay walang iba, kundi yung ating pagsunod, yung ating pakikinig, yung ating pagtalima doon sa inuutos ng Panginoon sapagkat ang presensya ng Diyos o yung pangako ng Diyos ay lumalakip lamang sa mga sumusunod. So yun ang unang susi sa buhay ng isang tao, yung talagang tagumpay. Yung tunay na tagumpay, kasi hindi naman dahil naging doktor na, hindi naman dahil naging engineer na matagumpay na yung buhay niya. Minsan nga, sa panahon na yon, biglang, mayroong mga professional na mga tao, biglang bumagsak ang buhay. Dahil nakaranas sila ng pagsubok eh. Na hindi na na-expect. May mga tao naman, gumraduate sa ganitong course, hindi pa rin ang gusto nila. Kasi gusto lang ng magulang nila yon. Pero ang totoo talagang masaya at ano masabi ito? Masaya at talagang, ano sabi sa John chapter 10%, bibigyan ko ang mga tupa ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yung talagang, yung salitang kasiyasiya doon, yun yung wala kang pagsisisihan. Yun. Tsaka payapa ka. Oo. Bakit? Kasi nga, although may mga laban ng buhay, although may mga obstacles sa buhay, dahil kasama mo yung pastor, kasama mo yung teacher mo, kasama mo yung tunay na guide mo sa buhay, yun yung pangako ng Panginoon. Sasamahan kita. At ang Panginoon, di man siya bababa. Ang iniwan sa ating guide, yung sinasabi mo kayo na yung Bible, before leaving earth, yung the basic instruction, yung Bible, yun yung daladala natin. Yes. Sinasa Amen, puso amen, natin. amen. Si Kristo pa rin yun. Amen. Tama. O, yun lang yung pinakasusi talaga. Si Yahweh, ang Panginoong Kristo, wala na iba kundi ang Diyos. Opo, kaya pahalagahan po natin. Pahalagahan po natin ang salita ng Diyos. Yan naman po, be strong and courageous, pero hindi sa sariling kalakasan. Be strong and courageous in the Lord. Yes, amen. Yes, Lord. Yun ang amen. totoo nun. Tsaka tingnan natin, yung sinabi ng Bible,
dito sa Psalms 119, verse 105. Yes. Yun, basahin Oo. natin. Sige po. Yung, nasa na? Your Yan. word, O Lord. Yes, is a lamp to my path. Tama? Kasama ba yun? Yun. Yan, Mahaba basahin yan, natin. Yun, lumitaw na. Sabi, your word O is a Lord, lamp to my unto feet a light. and a light to my Unto my path. path. Amen. Diba? Purihin ang Panginoon. Pag meron tayong Liwanag. salita ng Oo, Diyos, may nang liwanag. siyang liwanag sa buhay natin, Hindi ka madadapa. kahit gaano kadilim yung nilalakaran natin, magdadala yan ng liwanag para maging malinaw sa iyo kung ano ang yung patutunguhan. Amen. Diba? Mahirap yung nangangapa tayo eh. Mahirap yung sumusuntok ka sa buwan. Mapapatid Sa ka, hangin. mauntog Diba? ka, Ang madadapa gusto ka. ng Panginoon, kitang-kita mo kahit gaano kadilim, alam mo kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo. Opo. At matatagpuan natin yun sa kanyang salita, sapagkat ang salita niya ay parang kompas sa gitna ng karagatan. Saka lagi po natin Ididirekta niya. tatandaan, His thought is higher than our thoughts. Amen, And amen, His amen. wisdom Yes, is amen. higher than our wisdom. Akala ng tao, marami na tayong alam, pero doon nga po, habang marami tayong natututunan, lalo nating nalalamang wala pala tayong alam. Oh, amen, amen. Oh, ayun. Di ba? Yung para ma-enjoy natin yan, yung buhay ni Joshua na yan. Detalyehin natin yung pinagdaanan nila. Yes. Napakarami na pinagdaanan bago nila makonquer yung buo talagang Saka promise. pastor, yung mga kasama niya, Oo, even yung kasama niya. masasakit sa ulo. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Kuminsan ay kapag ang tao nagkamali, no, yung napabayaan niya na talaga yung tamang instruction ng Diyos, nakikinig siya ngayon sa sasabihin ng kanyang mga kasama. Oo. Sasabihin siya, at may iniwala siya sa guidance sa ibang tao. Ang sabi sa Bible kung bulag ang aakay sa'yo, mahuhulog ka rin sa sa hukay. So, ibig sabihin, hindi talaga sila yung itinalaga ng Diyos para sa buhay mo, para maggabay. Anyway, kasama naman talaga sa buhay ng tao na ma-distinguish mo o malaman mo kung sino talaga yung susundin mo. Pero sa buhay ni Joshua, alam niya kaagad, ang daming laban eh. Pero sa suma total, nagtagumpay sila kahit may mga higante silang naranasan. So, ang Bible ay tapos na. Nakita na natin na walang sino man na sumunod sa Diyos na nabigo. Ayun din naman talaga ang sabi. Sino man tumatawag sa pangalan ng maliligtas. At wala namang papahiya sa mga tumatawag sa Panginoon. At talagang ang gusto lang naman talaga ng Diyos sa buhay ng tao, o ano man ang gusto mo sa buhay, pangarap mo sa buhay, unahin mo ang Diyos higit sa lahat. Yes. Yun lang naman yun. Yun lang naman ang gusto ni Yahweh. Yun lang naman ang gusto tinuturo ng Panginoon. Na talagang gawin mong priority sa buhay mo ang pagsunod sa Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon sa Kristo, Matthew, yung huling talata, at sasamahan ko kayo hanggang sa wakas ng panahon. Di ba naging madali ang buhay ng mga alagad? Hanggang sa naging dulo madali. ng daigdig. Pero pinanghawakan nila yung pangako ng Panginoon yun. At maging sa panahon natin, umi-epekto yun. Tama. Di ba? So ano pa ang dahilan para hindi magtagumpay ang tao? Ang dahilan lang, inignore nila yung panawagan ng Diyos sa buhay nila. So, ang Diyos ay hindi nagbago. Siya Oo, noon, siya pa rin. Ngayon. siya ngayon, at siya pa rin magpakailanman. Amen. Di ba? Purihin ang So, Panginoon. mabuti po yung ating Panginoon sa buhay natin. Ano man yung pinagdadaanan natin, huwag tayong makakalimot na tumawag sa Kanya. Amen. Amen. Kasi siya yung lumikha ng langit at ng lupa. Correct. Siya yung nagbigay ng ating hininga. Yes. Minsan, ang problema natin, yung pangangailangan natin araw-araw. So, sabi nga ni Jesus Christ, bakit di nyo tingnan yung mga ibon? Opo. Grabe. Di ba? Hindi nyo tingnan yung mga ibon. Hindi nagtatanim. Hindi Hindi umaani. Di ba? Pero, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Sila pa yung unang kumakain. Yes po. Sila pa yung unang no? Kaya, masigit pa kayo kaysa sa mga maya. Oo. Diba? Kasi we're God's likeness eh. Nilikha tayo, binigyan na tayo ng hininga. And to think, we know naman na ang pinaka-struggle na sa buhay natin, financial eh. Pero pag alam mo yung salita ng Diyos, alam mo yung plano ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka mangangamba. Bakit? Simple lang. Pag binalikan mo yung Genesis, yung creations, before God created us, binigyan tayo ng hininga, ang unang nilikha ng Diyos, lahat ng pangangailangan ng Amen. tao. Prepare na ng Prepared. Panginoon. Nandyan na lahat. Di ba ba? Lahat. So, ang kailangan lang natin is, sumunod sa instructions ng Panginoon. Kung Obedience. bakit naranasan ng tao na magkaroon ng struggle, kasi nagsimula yan nung siya ay sumuway. At tama, sumuway? No, sa utos ng Panginoon. Wag
Huwag kang lihalapit, huwag kakain yan. Kaya nagulo yung buhay ng tao. But if tayo po ay nandun sa instructions ng Diyos, ano kayong mangyayari? Hindi madaling sumunod. Kaya nga ang bilin dyan ay magpakatatag, Mhm. magpakatapang. Magpakatapang. Hindi madaling sumunod. Mahirap pag sumunod. Oh. Kailangan lang talaga panindigan mo yung salitang magpakatatag at magpakatapang. Siguro bilang pangwakas po, patuloy po namin na nagbibigay payo. Sabi nga po ni Pastor Oscar, hindi madaling sumunod, pero hindi rin po ito imposible. Yes. Posible po ito sa patnubay at tulong ng ating Santong Espiritu. Amen. Kaya lagi po natin tatandaan, may Diyos po tayong tatawagan, God's will may prevail. Diyos na kontrolado ang ating mga buhay, may Diyos na buhay, at ang pangalan po niya, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yes, kaya po, ito po yung payo po namin, yung pagtatapos na, Opo. na gusto naming ibigay sa inyo. Yung Read your Bible and pray every day. God bless! Hanggang sa Mabuhay susunod po po. ang bawat isa. Magkape po tayo at magtala kayo sa susunod.